Good day everyone, we are group 2 and today we are here to present your report about control methods and techniques. I'm Joros Sumbahen together with my group mates Gian Gabriel, Denver Baldibarona, Jilor de Lima, King Remark Intos, TC Almadin, Ginny Dacola, and Mary Jane Mercadero. Each of us will be discussing different parts of this report. Without further ado, let us begin our presentation. And now let's talk about control methods and techniques. Control method are technique used by manager ensure that organizational activities are going according to plan and the goals are being achieved efficiently, effectively. They help measure performance, detect problems, and take corrective action when needed. Kini nagpasabot ang control method ginagamit siya sama sa manager dayon aron masiguro ang mga kalihukan sa organisasyon ug mosunod sa mga planos nga naay mga tumong aron makabot kini sa nindot nga pamaagi aron makatabang para sa musukod ang mga performance nya pag-ila sa mga problema o paghimo og gustong aksyon o kinahanglan naay tulo ka pamaagi nga gi-control nga gibahin sa tulo. Quantitative control methods and other methods. Quantitative control methods. These are control methods that use numerical data, figures, and measurable standards to monitor performance. They focus on how much, how many, and how often. Ang unang pamaagi gipasabot, quantitative control method. Kini ang pamaagi nagamit og mga numero, datos, pagsukod nga sukdanan aron subaybayan ang mga performance. Kini ang mga pamaagi sa mga pangutana nga pila kadagan, pila ka beses, unsa ka kanunay. Ang unang example, chart. Chart are graphical tools used to compare performance over time. To be expound, chart help manager easily see trends, difference, and progress. They make data easier to understand through visual representation. Kung ang chart ipasabot, mao kana ang makatabang sa mga kadumala nga dali makita ang mga kalainan ug mga kalambuan, masayon masabtan ang data tungod aning visual nga presentation. Ang among nakuha nga chart kay ang line graph nga nagpakita sa kada bulan nga sales. Ang ikaduha namong example nga among ipakita mao kini ang pie chart. Kini mao kaning gapakita nga adlaw-adlaw ang gastohonon. Second, a budget is a financial plan showing expected income and expenses for a specific period. To be expound, budget act as a control tool body comparing planned spending versus actual spending. If actual expenses exceed the budget, management investigate. Isip himan sa control, pinaagi sa pagtandi sa giplano nga gasto o tinuod nga gasto. Kung mulapas ang tinuod nga gasto, susihon kini sa management. Like parehas anang budget sa eskwelahan. Like parehas anang binulan nga budget sa pamilya. O budget sa kumpanya para sa marketing. Pananglitan, budget sa eskwelahan, alang sa libro, sweldo, o pag-ayo. Okay, now let's open the topic of audits. An audit is a systematical examination of financial records. To be expand, audits ensure the financial activities are accurate, legal, and properly recorded. They help prevent fund and mismanagement. Ang audit nagpasiguro nga ang mga transaksyon sa pensyonal kay sakto, legal o gusto nga pag-record. Makatabang sad ni sa pagpugong sa mga panglimbong og sayop nga pagdumala. Parehas aning audit sa eskwelahan sa nakolektang bayad. Non-quantitative control methods. These methods focus on quality behavior and performance, not numbers. They answer how well is the work done. Kani nga methods nag-focus siya sa quality o batasan
o sa performance dili sa numero. A. Inspection, checking work products or service. Inspecting students' notebooks, checking factory products for defects. Nag-check pud sila sa trabaho ug sa products ug sa serbisyo. Nag-inspect pud sila sa mga estudyante ug sa notebooks, nag-check pud sila sa factory products ug sa mga depekto ug sa mga doubt guba. And other example, direct supervision. Manager personally observe employees. Ang direct supervision is personally nga nagabantay sa mga tagdumala sa mga empleyado. Pananglitan, magtutudlo nga nagbantay sa klase. Third, reports. Writing a verbal feedback on activities. Example, weekly sales report. Ang reports nakasulat o sinultihang ulat bahin sa mga kalihukan. Pananglitan, simana nga ulat sa pagbaligya. And lastly, we talk about other control methods. And other control methods, there is a feed-forward control. Feed-forward control before problems occur. And to be expounded, this method anticipates future problems and takes preventive action. Examples, para sa ng training workers before starting a new job, checking raw materials before production, and vaccination before disease spreads. Ang feed-forward control, gipasabot nga control sa dili pa mahitabo ang problema, like ipasabot kini nga pamaagi nagtan-aw daan sa posibleng problema og nagbuhat og aksyon aron malikayan kini. Gipasabot para sa na pananglitan ng pagsanay sa mga trabahante sa dili pa magsugod og trabaho para sa nang kaning ipakita nako sa picture. Second is concurrent control. Control during the activity. To be expounded, monitoring happens while work is in progress. Ang concurrent control samtang nagpadayon ang kalihukan. Ang pasabot ani is ang pagbantay sa ginahimo samtang nagdagan ang trabaho. Pananglitan, parehas aning magtutudlo nga mo-correct sa estudyante samtang nagsulat. Like kaning parehas aning gipakita nako diri sa presentation namo. Control methods help managers ensure that plans are followed, mistakes are corrected, and goals are achieved effectively. Ang control methods kay makatabang po ni siya sa mga managers nga dapat sure atong mga plano niya. Dapat na to siyang sundon. Unya, ang atong mga mali, kailangan dyan na to siya i-correct niya. Makabot na to atong mga gusto, kabuton nga sa tarong nga pamaagi. Nya, ang control methods kay ginapasabot nga dili lang kay para sa isa, kundi para sa tanan. And that's all. I hope you understand our report. That's all. Thank you.